Hello sa inyo mga bossing, welcome back to my channel. Meron lang akong konting i-share sa inyo about sa mga pangilalim tsaka mga oil seal para meron kayo idea about dito sa may Nissan Sentra na luma. Alamin lang natin kung ano-ano yung mga pinalitan dito at ano yung mga naging sira. Okay? Yung may mga sira dito ay itong mga bushing nya, pinalitan ng bago. Ayan, medyo marami na ring tagas. Tapos pinalitan yung oil seal nito kuya, no? Oo. Ayan, medyo marami yung tagas nya. Ano mga oil seal na pinalitan dito kuya? Crankshaft oil seal dito sa may pulley. Bale, yan. Yan, kaya nagkakalat siya. So, ayan lang. Kailangan palitan natin yung oil seal para hindi maubos kagad yung langis. Ganun lang din yun. Bale, yung iba naman na oil seal dito sa may kanyang steering pump, mukhang wala naman tagas ko yan, no? Wala. Ayan, ito yung water pump nya, walang tagas ng tubig or coolant, pero yung pulley nya pinalitan ng oil seal. Ayan, then yung belt nya okay lang din naman. Pagka mag-inspect tayo ng belt, dapat walang ganito. Ayan, may mga putol na kasing iba. Mas maganda mapalitan na rin siya kasi para nang sa ganun di maputol katagalan. Ito yung oil seal nya, bale pinalitan na kasi medyo matigas. Yan, matigas na kaya tumatagas. Yan. Ito yung cross member nya, pinalitan na rin ng engine support. Medyo may mga cracks na. Kapag ganito, medyo mabibrate na rin yan kasi may mga cracks. Yung iba naman, napuputol talaga yung katagalan. Nagkakaroon talaga ng engine vibration kapag sira na yung mga engine support or yung mount nya. Okay. Then ito yung mga bago. So yung mga presyo hindi natin alam kung mga magkano to. Bale, tanong ko na lang kung pwede nating malaman. Okay. So ito yung buong suspension nya. Ito yung bushing. Ayan. Ito yung ball joint. Kapag nagpapalit tayo nito, mas maganda kasi isang buo na, papalitan na yung ball joint, bushing, hindi na natin kailangan pa isa-isa. Pero kapag kulang yung budget, pwede nang pa isa-isa, pinipress lang yung mga bushing na yan. Then yung ball joint, napapalitan din naman to kasi may lock. Yan, may lock kasi to. Okay? Ito si kuya, may ginagawa talaga siya ng mga pangilalim. Dito sila mga expert. Yan, nilalagay nyo na lang yung ball joint. Dito naman mga boss, bale okay naman yung tie rod. Okay pa naman siya, di pa naman masyadong maluwag, tsaka yung rock end niya or yung tie rod, yung inner tie rod niya, okay pa naman, kaya di na pinalitan. Itong buong assembly lang ng suspension. Bale ito naman sa crossbar yung bushing niya, wala rin naman kalog. Yan, wala rin naman siya kalog. Kapag kasira kasi to, may kalog or maluwag na, lumalagotok minsan. Yan, nilalagay na lang niya yung bushing. Yan. Sana all may impact wrench. Ayan. Ito naman, yung stub link nya, okay pa naman siya, matigas-tigas pa, and yung bushing, buo pa. Kaya po pwede pa. Kasi kung halimbawa papalitan mo yan, buo pa naman, eh gastos lang. Hintay mo na lang masira. Oo. Pwede pa. Pwede pa naman. Oo. Yung mga sira lang ang kailangan natin. Oo, mga sira lang. Tapos mga boss, ayun, tingnan mo, meron siyang sombrero. Tapos kumpleto yung gear niya. Samantalang yung sa atin, wala rin tayong gloves minsan. Tsaka protected dito sa may kamay. Tapos naka safety shoes siya. Naka safety shoes din ako pero wala akong sombrero.
Pero pare-parehas lang din naman yan. For ano na rin, safety purposes. Ito naman, wala rin naman siyang punit. Nire-repack lang yan kapag tumatagas. Ayan. Yung shock niya mukhang okay pa naman. Ang bilis ang gawa. At ito mga boss, bale may gaspang siya ng konti. Ito yung idler niya. Ayan, may gaspang. Pagka naramdaman yung may gaspang, palitan yung bearing. Napipress lang yan. Pwedeng kahit hindi na kayo bumili ng buo. Then ito yung starter niya. Ayan, bale minsan kasi pumipitik-pitik lang siya kapag ini-start natin. Bale kapag pumitik-pitik lang siya, papalitan siya ng solenoid. Then minsan nililinisan din tong buong starter niya kasi yung mga carbon brush sa loob, check na rin yan kung pudpud na. Then kapag kapudpud, palitan ng carbon brush. Then alamin din kung may yung pinion niya ayos lang. Ayan. Ito yung pinagpalitan niya, tuyong-tuyo. Sira na yung goma, tapos wala na ring grasa. Lagutok to mga boss. Lalagutok, langit-ngit, lagutok. Tapos maaari pang mabunot yung ball joint kapag kumalog ng kumalog yan. Okay? Yung bushing niya mukhang okay pa naman dito. Eto mukhang maluwag na dito. Yan, maluwag na siya. Okay, kaya pinalitan ng buo para isahan. Okay. Mga tansya mo kuya, magkano yung suspension? Suspension nito? Oo. Kung ano nito, nasa mga 950, mga ganon. Oh, 950 yung buo niyan? 950, mga 1.1, mga ganon. Replacement, mga 950, mga 1.1. Ganon. Depende sa bilihan pa nyo kung sakaling ito. Pero kasi mga bilihan ng mahal. Oo, ayan. Bale, mas mura siya ng konti. Mga 1.1 suspension. Replacement. Yung iba kasi, ano eh, mga 2,000 yung mga replacement niya. Oo. Ayan. Bale, yung mga tagas pala doon, gawa nung tumagas yung oil seal niya. Ayan. So, yung mga bushing niya, ayan. Pit-pit siya pero hindi pa naman punit. Ayan, okay lang din. Basta hindi makalog. Ayan, may galaw pero walang kalog. Ayan. Ganda ng lifter dito, mataas. Ayan. Tapos ito mga bossing, napansin ko lang itong radiator hose niya bangga na dito, pero hindi ko lang sure kasi kaya siguro bumangga yan dahil wala pa siyang cross member dito. Dumikit yung transmission papunta dito sa harapan, kaya ganun. Ayan. Pagka mag-check tayo, lagi lang natin i-check yung mga pangilalim, lalo na kapag nagpapa-change oil tayo dito sa may mga matataas na lifter. Ito, matigas na rin tong goma. Bali, palitin na rin to kasi nagkakaroon na rin siya ng leak. Ayan, may mga leak na rin dito sa kanyang oil pan. O at least nakita nyo na kung ano yung mga problema dito sa ilalim, kasi hindi naman natin kaya makita yan. Kailangan pang maiangat. Tapos ayun, napansin ko, iwasan natin na matanggal yan kasi napapasukan siya ng buhangin at maaari pang masira yung tripod niya, yung tripod bearing sa loob. Ayan. Matutuyuan ng grasa. Ayan. Tigas pa. Ay, matigas na. Then yung mga bearing ng mga compressor, wala pa namang gaspang sa alternator.
Ayan, wala rin naman. Ayan. Dito sa may steering pump nya, wala rin gaspang. Dito sa water pump, wala rin. Ayan. Ang bilis magtrabaho dito mga boss. Saglit lang sa kanila yung mga pangilalim. May mga impact, kompleto. Ayan. Tapos mabilis din kumilos. Ayan. Tapos dito naman, yung bushing nya, maaaring mag-vibrate to sa ano, sa exhaust nya dahil nga dito, natanggal na rin. Ma-vibrate yan, tsaka baka lumagutok pa or may tumunog sa inyong pangilalim. Yan o. Kita nyo yung conversion. Hatak na hatak. Ayan. Sira na kasi. Ganun talaga pag luma na. Kung di ako nagkakamali, ito yung sway bar nya. Then ito yung mga bushing. Ayan. Tingnan na naman natin dito sa may ilalim nya. Ito. Bali sira na tong boots. Papasok na yung mga buhangin dyan, masisira na yung oil seal, baka tumagas pa. Ayan. Ayan, ito parang sa ano lang to, sa bleeder nya. Sa mga shock okay lang din naman. Okay lang. Ayos lang. Dito naman yung kanyang bushing. Ayos lang din. Dito. Ayos lang. Okay. So kapag ka may mga tagas dito mga lods, lumalabas yung fluid or steering fluid dito sa may boots, baka may tagas na dun sa may rack and pinion. Yan, isa na rin nagiging dahilan yan yung oil seal nya sa loob, kaya kailangan i-overhaul or palitan kung di na kaya. Yan. Tapos yung mga bearing nya dito, ayos lang din yan. Brake pad, ayos lang. Okay. Yun, bantay. Yung mga presyo niyan kuya, mga magkano yan? Replacement, 750. Alright, bali ito kasi, kapag ka sa mga bago, yan, maganda yung goma pa niyan. Yung iba kasi, ginagawa, nilalagyan ng goma, sinisiksikan, o kaya parang nire-rebushing. May mga rebushing din yan, pero medyo matigas kasi kapag nagre-rebushing tayo ng mga goma. Pero mas mura yung rebushing. Tama ba kuya? Ha? Mura yung rebushing. Oh, mura lang yun, pero minsan hindi tumutugma. Hindi tumutugma sa mga butas. Hindi ko lang 100%. Yan, bali nilagay niya na. Mas maganda yung replacement kasi sa mga rebushing, pero hindi naman natin nilalahat yan. Okay? So, depende sa inyo yan. Kung kulang yung budget, pwede rebushing. Basta may lagay. Bushing din yan mga boss. Tapos dun pala sa may rack and pinion, kapag kasira na rin yung bushing, kakalog na rin yan. Lalo na kapag mag-a-align tayo, kapag may galaw yan, mahirapan tayo mag-adjust kasi baka kumabig pa. Kailangan ma-check na rin natin yung mga clamp bushing ng rack and pinion. Okay? Yun. Tsaka yung mga causes.
Yan, bali tinutukuran yan kasi para gumalaw yung makina at saka transmission para may lagay yung mga tornilyo. Hindi naman natin pwedeng may lagay yan kapag walang mga tukod, lalo na sa mga engine support. Ito mga boss, yung solenoid na ipapalit dun sa luma. Kasi yun nga, dahil nagka-problema na pumipitik-pitik paminsan-minsan. Ayan yung maaaring maging dahilan. Kaya yung mga presyo nito, mga nasa 800 pataas, depende yan sa mga sasakyan. Iba-iba yung mga presyo niyan. Pero ito ay replacement. Kapag papalitan lang to, siguro mga 800 lang. Okay? Depende. 800 yung labor kapag kalas kabit ng starter. Ito. Kapag kakalasin natin kasi to, tatanggalin lang natin to yung sa motor banda, tapos may dalawang tornilyo lang dito kapag nagpapalit tayo ng solenoid ng starter. Pero kapag carbon brush yung check upin natin or nilinisan yung buo, overhaul, tatanggalin mo na yan, mga tornilyo na yan, tapos makikita mo dyan yung mga commutator, yung mga armature, yun, nililinisan yan. Okay? Then yung mga carbon brush. Then, ma-check na rin yung pinion. Yung pinion naman, mahalata naman kagad natin yan kapag may sira yan. Minsan hindi lalabas, minsan bungi na yung ngipin. Okay, ito kasi nag-engage sa my flywheel. Yung ngipin niya. Ayan, bali nakaangat pa siya. Then, kapag gumana yung solenoid, pipitik yan. Then, mag-engage siya or kakagat siya sa flywheel. Ganun yung operation niya. Okay? Ito nga pala, hindi ko na-mention. Hindi pantay yung kanyang rotor, pero given na rin naman yan kapag medyo matigas yung brake pad natin. Kapag halimbawa bingkong yung rotor nyo, ay mapapansin natin sa mga pedal ay medyo gagalaw-galaw, parang nag-wave. Pagka tinapakan mo yung preno, dahan-dahan gumagalaw-galaw yung pedal kapag bingkong yung brake pad man yan or yung rotor natin. Tapos papansin natin dito, makapal-kapal pa naman, pero dito parang hindi na kayang i-repace. Okay, pagka ni-repace natin yan, baka mabasag. Meron kasing minimum thickness yung rotor natin, kaya hindi natin to pwedeng basta-basta na ipa-rotor repace kapag medyo manipis na, nababasag yan. Ayan, okay yung tie rod nya, tapos yan steering nya, may tagas na rin siya. Bale, may problem yan sa oil seal kasi lumalabas na yung kanyang langis sa ating steering. Tapos punit na rin yung boots nya. Then kapag punit kasi yung boots, nakakapasok na yung mga bato-bato, tubig, maaaring pagmula ng kalawang, matuyo yung grasa at masira yung inner tie rod natin. Kaya maaaring mabunot din yan kapag worn out na. Kaya kapag kami kalampag, ipa-check nyo na kagad. Okay? Then yung mga dito, ayos naman din, wala naman siyang leak. Okay pa yung goma nya. Hanggat maaari, pwede pa natin yan gamitin kung hindi naman sirang-sira. Ayun, napansin ko lang sa kanya, butas. Ayun, papasok na rin yung dumi niyan. Matutuyo ng grasa, masisira yung tripod. Okay? Ayan. And kapag halimbawa na nagpapalit tayo ng mga tie rods, inner tie rod, dahil na merong adjustment siya dito sa tie rod nya, and yung tie rod end, pinapalay natin yan pag pinapalitan. Pero dito, pag pinalitan natin itong buong suspension nya, pwede na rin natin ma-check yung alignment para sigurado tayo na hindi mapupudpud yung gulong. Ayan, ganun lang din yun. Kapag uneven wear yung ating gulong, ay baka may problema rin sa alignment sa caster and yung camber. Tagal ko mag-isip. Yan. Yung coil spring, may kita rin natin yan. Pag bumabagsak na, palitan na rin yan. Pagka hindi na pantayin tayo ng inyong sasakyan, ganyan na rin yan. Tapos yung brake pad natin, mapapansin nyo kapag may problem sa brake pad, kapag matigas yung brake pad natin, ay ang uubusin dyan yung rotor, hindi yung brake pad, kasi matigas yung brake pad. Depende kasi yan. Okay, so yun lang. Bushing, napunit na siya, dapat mapalitan na rin sana siya. Taas dito,
Yan. Yung bearing, ayos pa. Pag pinihit natin, walang ugong, ayos lang yan. Pagka may kalog, maring bearing na rin yan. Kasi bago na yung mga pangilalim niya. Pero dito, may, ano pa, may mga sira pa dito. Okay? Ayan. Tapos tayo. Tapos, eto pala, may nakita ako dito. Yung heater niya, patay na. Di na pinagana. Kinondem na lang siguro yan sa ilalim, nilagyan niya ng hose. Kasi yung heater daw kapag ka mainit, di naman daw kailangan talaga yan kasi wala naman daw winter dito sa atin. Sa ibang bansa lang daw yun. Ayan. Patay na heater niya. Kinokondem kapag ka gusto mong patay yung heater. Depende naman sa inyo yun. Yan, ano pa nang pwede natin makita dito? Itong steering niya may lumabas na langis. Natural lang yan kasi baka nilalagyan ng fluid yan kasi may tagas. Yung rack and pinion niya, yan yung mga hoses. Yan. Tapos ito palagay ko bagong spark plug yata nilagay dito. Bago ko yan, no? Oo. Nag-tune up na rin. Yan. Ito yung mga ECU control na mga fan. Pero di ko alam kung may ECU to. Fuel injected lang may ECU. Ayan. Fuel injected na pala to. Ayan. May kita ko kasi sa injector niya, meron na mga socket. Ayan. Equipped na siya ng ECU tsaka yung mga fan niya. Ayan. Hindi ko lang alam kung saan yung aux fan dito tsaka yung radiator fan. Ayan. So sa mga may tagas dyan, ayan, meron siyang tagas dito sa valve cover gasket. Tapos pati ito sa may distributor o-ring. Kapag may tagas din yan sa loob, may kita natin basa yung cup. Ayan. Yung oil seal naman din yung may tagas. Pero medyo maselan yung distributor ng mga Nissan. So pwede natin makita dito. Ayan, basic lang din tayo, balik lang kasi ito yung sa coolant niya. Ito yung sa windshield washer. Ito yung sa steering fluid. Dito yung dipstick ng engine. Ito yung dipstick ng automatic transmission. Pagka manual transmission naman, walang ganito. Bale, gear oil siya. Then meron lang siyang drainage or yung mga lagayan. Doon natin malalaman kung puno na. Yun yung level niya. Okay, ito naman yung sa brake fluid. Ayan. Bale, automatic transmission siya. Wala tayong makikitang clutch cylinder kasi pang manual transmission lang yun. Okay. Dito nakalagay mga spark plugs, injectors. Ayan. Ito naman yung sa air filter or air cleaner. Ayan. Ayan. Sa mga nagtatanong dyan, alarm yan. Okay. Ayan. So yun lang mga bossing, makita natin dito sa taas kasi ginagawa ni kuya baka sa steering pump yan eh. Okay, yun lang. Proceed naman tayo sa iba. Okay, ito yung sa overhaul ng starter. Bale, ito yung carbon brass. Ayan. Ito naman sa loob yung mga pole shoe nya. Ito yung mga pole shoe. Then yung commutator tsaka armature nandun sa kabila. Bale, ito lang yung takip. Ayan. Ino-overhaul na. Papalitan kasi siya ng solenoid. Ayan. Ayun yung commutator. Ayun naman yung armature, kung di ako nagkakamali. Ito yung plunger sa ating solenoid. So nalalaman nyo na rin yung mga basic lang sa mga starter din. Yan mga boss, bale mali yung solenoid na ipapalit. So yun lang mga bossing, bale babalik na rin ako dun sa amin pagtapos nito kasi
Dumaan lang ako kasi nagpagawa ko. Okay, ayan. So bale may na-share tayo ng konting kaalaman about dito sa mga pangilalim ng sasakyan natin. Kapag halimbawa nag-change oil tayo, makita na rin natin yung dapat makita natin sa mga pangilalim. So yun lang mga bossing. Sana meron kayong konting naintindihan sa na-share kong video para sa araw na ito. Thank you po.